So nung Biyernes, kayo po sa AMLAC, ang NBI at saka ang PAOK, jointly po kayo naghain ng several counts ng money laundering laban kay Alice Guo, kilala din bilang Guo Huaping, kasama si Sheila Guo at iba pang mga individual. Ano po yung pwedeng parusa kay Sheila Guo sa mga kasong ito? For Section 4A, B, and C, up from 7 years to 14 years, Your Honor. From 7 to 14 years per count. That's correct. Ilang counts ang finailaban kina Miss Sheila at yung iba pa? There are 87 counts, Your Honor. Kapag na-convict po kayo, Miss Sheila, kasama si Guo Huaping at yung mga 28 pang ibang tao, 7 to 14 years ang parusa ng pagkabilanggo. Per count, may 87 counts po na nakain. So kahit kunin natin yung 7 years minimum times 87, medyo matagal-tagal po iyon. Ano ba yon? 560 years? Tama po ba, Attorney Arpon? More or less, thereabout. So medyo lampas na po sa isang lifetime, kahit dun sa minimum 7 years, kahit sa isang count lamang. Pag-isipan nyo sanang mabuti iyon, Miss Sheila, yung narinig nyong sagot ng AMLAC sa atin. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kayo mismo, meron kayong timetable, kailan nyo mako-conclude yung investigation ninyo. Can you please give us an indicative timetable para naman ma-inform din yung aming committee report? Madam Chair, the Director has already formed several units in the NBI, Madam Chair, to validate all the information. So, today, I will ask our Director if there's already an update of all the units, Madam Chair, and then we will inform this committee, Madam Chair. Madam Chair. So si Director Santiago nagbuo ng several units. Ano-anong mga units yon? The intelligence service of the NBI and the investigation service and the regional operations, Madam Chair. Nandito ba yung head ng intelligence service unit? Madam Chair, I think all of them are in the budget hearing at the House. Pati yung head ng investigation unit nasa budget hearing sa House? Yes, Madam Chair. How about yung heads ng regional unit? They're in the budget hearing, Madam Chair. Paki-share na lang po kay Director Santiago na hindi lang yung House ang nagre-review ng budget, pati po ang Senate, and we go evidence-based po ang aming legislation, pati budget making namin. So ito po yung sigurong isang urgent issue ngayon na hinaharap hindi lamang ng Senado at ng House pero ng NBI mismo at ng buong department. And pwede kayang, dahil yung budget hearing naman doon ay ngayong araw lamang or kung di man ngayong umaga lamang, within the day, pwede nyo bang bigyan kami ng ano yung napagkasunduan nyo ng clear findings kung paano naka-eskapo sina Alice Guo, saan silang banda ng Pilipinas nag-exit at sino-sino yung mga tumulong sa kanya. Can you let the committee know before 5 p.m. today? Yes, Madam Chair. We will inform this committee. All right, please, so that I can inform the members of the committee. So we will be following the strict order of questioning, but I'll allow one follow-up question if it's related to this topic. Just to clarify, Madam Chair, this is not actually a question, it's more of clarification and follow-up. Because as members of the Senate, Madam Chair, it's not nice to get an answer na as soon as possible or soon or later. Parang pag tinanong kaya natin yung PAOK TF, nasaan na kayo? Anong oras kayo darating? On the way. O sabihin, nasa EDSA. Lawak nung EDSA. Ang ano lang, Madam Chair, and again, I wanted to not just clarify, but follow up and perhaps be updated of the request of this representation. Because last hearing, Madam Chair, if you recall, we went around all the corners of this country, listening to all resource persons. Ito yung idea nila. Ito yung hypothesis nila. Paano nakatakas, paano nakawala. And then we ask, Madam Chair, how they develop
their hypothesis, how they develop their ideas, their position on how to verify information, etc. Paano nila na-develop? Because this is legislation this is in aid of legislation. So we wanted to find out, one, did anyone among all the agencies we asked questions last hearing submitted their the request of this representation, Madam Chair? Because this will also help our committee, our proceedings here in the Senate, para alam din ho natin kung bakit ganyan katagal. Because really, this is unacceptable. Even initial findings, even tayo nga, Madam Chair, dito sa Senate, alam natin lahat ng mga senador, something happens in this country, or anyone, even outside this country, meron kagad tayo na initial thoughts. Ano ba yung, natin as legislator, what do we do about it? Ano yung gusto nating magawa, ano yung gusto nating malamang mga information. Ganon din po dapat sila, ready na dapat ito, Madam Chair. So, again, I'm just following up, Madam Chair, because this representation asked for it last hearing and I didn't get anything as of now, Madam Chair. Thank you. Salamat, Sen Joel. And the chair confirms yung sinabi ng good senator. We are checking now with the COMSEC kung merong kahit isa o ilan sa mga ahensya na tinanungan ko last time anong teorya nyo, no? Anong hypothesis ninyo, to use the word of Sen Joel, na kung paano nakatakas sina Alice Go. And I expect that the COMSEC will tell us na may sinubmit na, hindi yung left hanging lamang from then until today. Sinabi noon nung PNP, nalaman nila noong August 14, the very next day, August 15, sinabi sa BI, sinabi ng BI at ng lahat pa ng mga ahensya, nalaman na lang nila August 19. Medyo nakakapagtaka din, bakit sabay-sabay lamang nalaman. We will ask further about that. And just for the record, Attorney Bomediano, hindi ko mabasang klaro yung nameplate nyo. Kayo po yung head ng aling division? Of the Organized and Transnational Crime Division, Madam Chair. Okay, Organized and Transnational Crime Division, exactly the division na dapat on top of this investigation sa mga krimen ni na Alice Go. So, I expect that the COMSEC will tell the chair, may kahit sino sa inyo nag-submit na. And if you can do this earlier than 5 p.m., wag naman sana mas mauna pa kami makakuha ng impormasyon sa Indonesian division ng counterpart NBI nila. Dapat mauna po sa inyo ang mga kasama namin, mga Pilipinong nagtatrabaho sa gobyerno. So, paki-relay po, with all due respect kay Director Santiago, yung impatience po ng komiteng ito, Attorney Bomediano. Yes, Madam Chair. Salamat, Attorney. COMSEC, you can, thank you, Sen Joel. COMSEC, you can update me anytime. Okay, we will just wait para makapasok si Ms. Sheila Guo bago itanong ang AMLC. Okay, Ms. Sheila, magandang umaga sa iyo or magandang tanghali. Magtatanong na po ako sa AMLAC. Sino pong nandito para sa AMLAC? Yes, sir. Please approach the mic. Namumukhaan ko po kayo. Nakapag-oath kayo last hearing, ano po? Yes, sir. What's your name again, sir? Yes, Attorney Arpon. So, please take your seat and then lalagyan na lang po kayo ng nameplate ulit. So, Attorney, last Friday, kayo po, the Anti-Money Laundering Council, the NBI, and the PAOK, jointly filed several counts of money laundering. No? Pilipino ko na rin para ganap ding mapakinggan ni Ms. Sheila yung sagot nyo. This is importante itong tanong at yung sagot ng AMLAC sa inyo rin, Ms. Sheila. So nung Biyernes, kayo po sa AMLAC, ang NBI at saka ang PAOK, jointly po kayo naghain ng several counts ng money laundering laban kay Alice Guo, kilala din bilang Guo Huaping, kasama si Sheila Guo at iba pang mga individual. Ano po yung pwedeng parusa kay Sheila Guo sa mga kasong ito? Magandang umaga po, Your Honor. Well, under the Anti-Money Laundering Act, the Commission of Money Laundering carries with it the penalty of imprisonment. Ganong katagal po yun?
7 to 14 years. For section 4A, B, and C, up 7 to 14 years. From 7 years to 14 years, Your Honor. From 7 to 14 years per count. That's correct. Ilang counts ang finailaban kina Miss Sheila at yung iba pa? There are 87 counts, Your Honor. 87 counts. So kahit yung lower end na 7 taon, kasi ang kapag na-convict po kayo, Miss Sheila, kasama si Guo Huaping at yung mga 28 pang ibang tao, 7 to 14 years ang parusa ng pagkabilanggo. Per count, may 87 counts po na nakain. So kahit kunin natin yung 7 years minimum times 87, medyo matagal-tagal po iyon. Ano ba yon? 560 years? Tama po ba, Attorney Arpon? More or less, thereabout. So, medyo lampas na po sa isang lifetime, kahit dun sa minimum 7 years, kahit sa isang count lamang. Pag-isipan nyo sanang mabuti iyon, Miss Sheila, yung narinig nyong sagot ng AMLAC sa atin. Salamat, Attorney Arpon. Miss Sheila, follow up ko na ang mga tanong po sa inyo. So, Miss Sheila, sa kwento nyo, nung unang hearing na humarap kayo sa komite namin, ang pinapalabas nyo, wala kayong alam sa lahat ng nangyayari sa paligid. Nagpapadala ka lang sa utos ng iba. Nagpapadala lang sa utos ni Alice or nagpapadala lang sa utos ni Cassandra. Hindi ako naniniwala na absolutely wala kang alam sa lahat ng iyon. Kahit papaano, alam nyong mali yung pagpresenta nyo bilang Pilipino na pinanganak dito, kahit papaano alam nyo na mali ang ginagawa ni Alice, mali ang pagtakas nyo palabas ng bansa. And hindi po pwede yung hindi ko alam, Your Honor. Bumenta na po yan eh. Wala na po yan talaga. Sabi nyo, dumaan kayo sa dagat, papuntang Sabah, pero marami actually nagdududa dyan kasi masyado daw magalaw yung dagat ngayong panahon ng habagat. Masyadong malakas yung alon sa dagat mula rito hanggang Sabah, kung totoo na dun kayo unang pumunta at may duda ako dyan. At ngayon, naaresto na nga si Alice, and sa totoo lang, Miss Sheila, pwede kanyang ilaglag. So isipin nyo rin po yun. Handa ka na bang magsabi ng totoo sa amin, Miss Sheila? Opo. Handa kang magsabi ng totoo. Okay, dahil oo ang sagot mo, sagutin nyo ang aming mga tanong na panay totoo lang. Walang pagsisinungaling. So sa totoo lang, ang dami ng butas ng original na kwento mo sa amin. Dumating sa farm sa Bamban, tapos pagkatapos ng dinner, nagbiyahe sa van ng may 4 na oras hanggang hating gabi. Tapos sumakay ng small white boat ng 5 oras. Tapos tumipat ng big boat at nagbiyahe ng 4 hanggang 5 o 3 hanggang 5 araw. Tapos napadpad sa Siemben-na. Sa English ay Semporna. Yung Semporna na yan nasa Sabah, Malaysia. Kung talagang sa Semporna kayo pumunta. Ang hirap paniwalaan actually na 3 kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Kaya, bibigyan kita ulit ng pagkakataon magsabi ng totoo. Kino-confirm mo pa rin ba yung komplikadong rutang iyon na kwento mo sa amin nung unang hearing? Or sasabihin mo, aaminin mo na kwento-kwento lang yan? At sasabihin mo ba sa amin ano yung totoong paraan na lumabas kayo sa bansa? At huwag niyong kalimutan, Miss Sheila, itatanong na rin namin ito kay Alice sa Lunes. Opo. Totoo po. Totoo lahat ng kwento mo sa amin noon? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.